Sa ating buhay, nararapat na tayo ay may sapat na kaalaman at kaunawaan sa sitwasyon bago tayo gumawa ng desisyon. Halimbawa, si Nito ay isang estudyanteng nakapila sa isang kainan na maraming promo discount sa araw na iyon. Napakarami niyang mapagpipilian na kakayanin ng kanyang baon na 50. 50 pesos lang baon ko. Ano kaya dapat kong bilhin? Parang masarap naman lahat ng to ah. Kailangan ko ba talagang basahin lahat ng to? Siguro pare-pareho lang naman sila kasi tig 50 lang rin naman eh. Bahala na. Yun na lang bibilin ko. Maganda naman tignan. Mabubusog na siguro ako. Ito po kukunin ko. Ganon lang kabilis pumili si Nito. Kaya naman, nang kanyang matanggap ang pagkain ng binili, bigong-bigo ang kanyang itsura. Lumingon siya sa ibang customer na mukhang mas masarap ang ulam. Sana yun na lang pala pinili ko. Pareho lang naman ng presyo. Dapat pala nagbasa talaga ako ng husto. Tingnan naman natin si Nita. Tulad din nito, pumili rin siya sa isang kainang maraming promo. Bago siyang umorder, tinimbang niya muna ang laman ng bawat puthay sa isa't isa. Maigi niyang binasa lahat ng nakalagay sa menu upang malaman niya kung anong pagpipilian niya. Mukhang masarap naman yata lahat eh. Pero baka mas nakakabusog sa akin yung kumpleto. Yung meal talaga. Hindi kasi ako nakakain ng almusal. Kaya kailangan ko yung mabigat talaga sa tiyan. Yung may kanin, yung ulam, siguro karne. Tapos siguro orange juice na rin kasi flu season na. Kaya kailangan ko ng vitamins. Pinag-isipan ni Nita ng mabuti ang kanyang desisyon bago siya pumili para mag-order. Pagkatanggap niya sa kanyang in-order, aba na may tuwang-tuwa siya. Grabe, ang sarap naman nito. Sulit pa. 50 lang to, seryoso. Ito na lang lagi kong bibilin talaga. Simple lamang ang sitwasyon. Ngunit, pinagtuunan ng pansin ni Nita ang pagdidesisyon. Nakapili siya ng makakabuti sa kanya dahil may sapat siyang kaalaman sa kanyang pangangailangan at sa mga maaaring pagpilian. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kaunawaan sa mga bagay-bagay bago gumawa ng desisyon, lalo na sa mga pangyayaring nakaaapekto sa madla. Gaya na lamang ng pagpili ng mabuting leader sa pamahalaan. Madalas na nagiging suliranin ng mga demokrasya ang paghalal ng nararapat na mamahala sa ating gobyerno dahil sa kakulangan natin sa pag-unawa sa mga pangyayari sa ating bansa at sa mga bagay na makakabuti sa ating mga mamamayan. Nadadala tayo sa mga pa-charming-charming na mga kandidato dahil hindi naman natin alam kung ano nga ba ang mapapakinabangan natin bilang isang bayan. Kaya naman, napakahalaga ang political awareness. Mahirap makapagdesisyon kapag hindi mo nauunawa ang sitwasyon. Dapat bilang isang mamamayan, nakisikap tayong aralin at intindihin ang mga nakapalibot sa ating kalagayan ng ating mga kapwa-Pilipino, kalagayan ng ating gobyerno, at iba pang mga pangyayari sa ating pamayanan na naghahangad ng ating desisyon bilang isang demokrasya. Mahalaga ang pagsubaybay natin sa mga balita patungkol sa mga kaganapan sa ating bansa. Maging sa panahon at klima man ito, sakuna o mga aksyon ng gobyerno sa iba't ibang problemang hinaharap ng ating bayan. Ngayong paraan, mas mauunawaan natin ang ating mga pagpipilian at kung paano natin aaksyonan ang pagkukulang at dapat panagutan ng mga namamalakad sa ating pamahalaan. Bilang estudyante, ang ating lubos na pagkaintindi sa mga pangyayaring panlipunan ay makatutulong sa ating pagganda. Maititimbang natin ang tama at mali habang maaga pa upang malaman natin ang mga desisyon at kilos na ating gagawin sa ating paglaki na mapapakinabangan ng nakababatang henerasyon. Just don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang video. Goodbye!